Isang video po ang nag-viral tungkol sa isang graduating nursing student na naging handa sa pagtugon sa tawag ng pagkakataon at propesyon. Kung ano po ang aking tinutukoy, panoorin po natin. Dahan sa buhat. At kasama po natin ngayong umaga ang nursing student na napanood natin sa video, si Danzen Valdez. Good morning, Danzen! Good morning po, Ma'am Pia, and to all our watchers and listeners of PIA. Ako po si Danzen Valdez, a 23-year-old nursing student from Jose Rizal University College of Nursing and Health Sciences. And maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at maraming salamat po sa lahat ng mga pumater. Danzen, balikan natin yung moment na yun, no? Yung kakapanood lang natin. Ano ba yung ginagawa mo ng mga oras na yon at sino, alam ko, ang mommy mo ang nag-alerto sa'yo na merong mamang nangangailangan ng tulong mo. Yes po. Pakikwento nga sa amin kung anong mga pangyayari nung araw na yun. Okay po, Ma'am. It was the morning of Tuesday, bandang 9 a.m. po. Tapos kakatapos ko lang po sana mag-review for my exam which was scheduled at 1 p.m. Then pumasok po yung mother ko sa kwarto. Sabi po niya, yun nga po, may lalaking nakahiga sa kalsada and tignan mo nga kung anong nangyari. Tapos bumaba po agad ako from my room para i-check si sir. Nakita ko nga po na hindi po siya gumagalaw. Pinatanggal ko po ng dahan-dahan yung helmet niya. And when I confirmed na nagka-cardiac arrest po si sir with no respirations, no pulse, and no response, tsaka ko po nag-decide na i-CPR na po si sir. Ayun po, hanggang dumating po yung ambulance. Okay, nung mga oras na yun, Danzen, nagkaroon ka ba ng kahit any kind of apprehension or parang to help? Kasi after all, hindi ka pa naman ganap na nurse, you're still finishing up your studies. Nag-ano ka ba? Nag-hesitate ka ba? Siguro po, ma'ams, at first, nandun na po yung kaba na kailangan ko bang lapitan, dapat ko po bang lapitan. Pero ito na nga po, fourth year na ako, that's why, mas magigilty pa po ako kung hindi ako tutulong, ma'am. Pati na sa akin po talaga na tumulong sa ating kapwa kasi kahit po sa hospital, meron po tayong mga pasyente na nangangailangan ng tulong kahit man lang matulungan silang mag-CR o ano. Lagi po kaming handa na sumerbisyo po para sa kanila. Pati ma'am, this is the reason why I'm studying nursing to help our Filipino people in times of emergency and non-medical issues po. Oo. Anong itsura nung lalaki at the time nung nakita mo siya? Ayun po ma'am, nakahiga na po siya, tapos yun wala na rin po talagang pulso, hindi po nagre-respond si sir, and medyo wala na po ma'am, wala na pong kahit anong pulse respirations, ayun po. And then, gaanong katagal bago nakarating doon yung emergency response team? Sabi po ng mga nasa mga kapitbahay po namin, almost 5 to 10 minutes bago po nakarating yung mismong emergency response team. But before po ako makarating doon, almost 5 minutes po. Yun po. Okay, so ano yun, walang tigil mo siyang sini-CPR until the ERT came? Yes po ma'am, protocol po talaga sa cardiopulmonary resuscitation na 5 cycles po. But since after 3 cycles, dumating na po yung emergency response team, hinayaan ko na po silang magtuloy-tuloy rather kasi habang sinasakay naman po sa ambulance si Sir Olores, sini-CPR po siya. Danzen, parang parang nakaramdam ka na ng magiging future profession mo dahil in your profession, sometimes you lose patients at nung nalaman mo na namatay din yung taong tinulungan mo nung araw na yun, anong naramdaman mo at sino ang nagsabi sa'yo?
After that day po, ma'am, pumunta po sa bahay namin yung pamangkin ni Sir Olores, which happened to be my junior high classmate po noon. Kakilala mo, Yes po, ma'am. Small kakilala world, mo pa pala kakilala. yung pamilya niya. Yes po, kakilala ko po pala, ma'am. Tapos sinabi nga po na nag-cardiac arrest na rin po talaga ng tuluyan si Sir Olores sa hospital. Of course, ma'am, nalungkot po talaga kasi I wasn't able to revive him. But it happens po sa hospital, even with the presence of our doctors and even with full equipments on hand, hindi po natin talaga hawak talaga ang buhay. Kung yun po, oras na. And I'm sure, Danzen, that's not the last time you're going to feel that way kasi it's part of yung pinili mong magiging profession. Sa tingin mo, how will you prepare yourself better for those kinds of incidents na talagang sometimes you win some, sometimes you lose some? Actually, ma'am, I think before entering the medical field, you must have it in mind na hindi po lahat ng bagay kaya nating gawin. So, yun po, pagdating sa mga ganong pagkakataon na may mamatay po, kailangan lang po nating i-prepare ang sarili natin mentally. And yun po, ma'am, actually sa hospital duties ko po, nakapag-postmortem care na po ako. And this is not my first code. So, na-experience ko na po siya before and it hindi na po siya shocking for me, yung nangyari po. Pero mahirap ba? Mahirap tanggapin? Lalo na kapag parang talagang napaka-earnest nung ano mo, yung intention mo na tumulong ka para mabuhay siya. Paano mo yun pinaprocess? Ayun po, ma'am. Actually, with all the recognitions I've received from the past days, lagi ko po talagang sinasabi na this is actually an eye-opener for everyone, for the public, to see na kailangan po nating pagbutihin yung pag-aaral. Kailangan po natin i-train ng ating mga local government staffs para sa mga gantong pagkakataon po, alam natin yung gagawin. Ayun po. At parang never, anong feeling mo na parang mas lalong naging importante ng role na ginagampanan mo, 'di ba? Do you think that there's a certain purpose for why nalampasan mo na tong lesson na to for such a time as this? Yes po, ma'am, I agree. Actually, before that day, nandun na po yung burnout. Yung pagod po kasi fourth year nursing student na ako, nandun na yung thought na baka hindi para sa akin to. Kasi pagod na ako, ma'am eh. Ang dami ko na pong failures din na napagdaanan. But then, at that time, right before my exam, which was also about basic life support, and sakto po, ma'am, na before po ako maligo, at sa tapat pa po mismo ng bahay namin, nandito ka. Ito yung purpose mo. I put you in this kasi ito yung purpose mo. Yun po. Na-meet mo ba, Danzen, yung pamilya ni, ano pangalan niya ulit? Sir Nanding Olores po. Si Sir Nanding. Na-meet mo ba yung pamilya ni Sir Nanding after? Yes At po. anong sinabi nila sa'yo? Na-meet po namin siya nung unang gabi ng lamay niya. Then before po siya ilibing, pinuntahan din po ulit na namin siya. Nagpapasalamat po sila pero yun po lagi ko pong sinasabi na kumbaga ito po yung trabaho ko. Ginawa ko lang po yung makakaya ko. And maraming salamat din po talaga sa pamilya ni Sir Nanding Olores kasi hindi po tayo nagkaroon ng alitan. Ayun po, kahit na yun nga po yung naging outcome sa nangyari. Sobrang salamat po talaga sa mga kapatid po ni Sir Nanding. Sa aking naging classmate na nagkataon is pamangkin po pala ni Sir Nanding. BJ, maraming salamat sa inyo. Yun po, thank you so much sa grace na pinakita ng family niyo mo sa akin. At ano masasabi mo sa, alam mo, I'm not quite sure na everyone who finds themselves in a situation like that will be willing to help out. Kasi meron talagang mga ilan na baka manisi pa or makakitaan pa ng something negative yung kagandahang loob na ipapakita mo. Ano masasabi mo about that? Siguro po tungkol sa mga bashers, I think they just need to understand na kasi po ang una ko pong naisip agad is yung mga nambabash po ng bakit inuna pa yung pag-video. People, I think we have to keep in mind na hindi naman po lahat qualified to do CPR. Kaya yun po,
nananawagan po ako sa ating DILG to check upon our LGUs para mabigyan pa po ng libreng trainings and libreng pag-aaral po ng basic life support ang ating mga barangay at paaralan. Kasi yun nga po, meron po tayong batas na RA 10871 na kung saan nire-require po ang ating mga schools na matuto po ng basic life support. Pero kailangan po natin ng tulong para hindi po sila matakot na lumapit sa mga ganong aksidente. Kaya sana po sa ating mga government officials, mas maging komprehensibo pa po ang ating Good Samaritan Law. Tama. Ito pa yung isang purpose mo, I think, Yes, Danzen. To remind each and every one of us that na hindi lang responsibilidad ito ng mga medical professionals, but everyone should actually Yes. get trained. Yes, ma'am. Di ba? Oo. Alam kong malapit ka na mag-graduate. Yes po. Kailan? This June na po. Okay. Congratulations in Thank you advance, so much po. Danzen. Ano bang balak mo after that? Of course, ma'am, plano ko po talaga mag-work here sa Philippines. But then, practical-wise, I have to go abroad. Siyempre, kailangan ko rin pong tulungan yung family ko. And sa ating mga Filipino people, I promise, pag nakapag-ipon na po ako, I will go back here in the Philippines and help our community. Kasi pangarap ko rin po talaga na maging doctor, have my own clinic, and give free services to our Filipino people. Danzen, kapag ganyan naman yung loob mo na tumulong at talagang panindigan yung oath na kinukuha ng lahat ng mga medical professionals, 'di ba? Yung Hippocratic Oath, Yes po. talagang pag-aagawan ka ng kahit anumang bansa or anumang medical institution. Kaya Thank you po. sana mas marami pang tumulad sa'yo at para naman sa ating mga authorities. Bakit kasi hindi natin sweldohan ng maayos ang ating mga nurses para hindi sila umaalis, di Tama ba? po. Sino ba naman ang gustong umalis, mawalay sa pamilya at umalis sa kanilang sariling bansa? Pero understood naman. But Yes, ma'am. Thank you po. I like the plan that you're babalik ka. Opo, ma'am. Promise ko po yun sa ating Filipino people. Kasama niyo po ako para sa ating mga medical, sa ating tulong na sana lahat po ng pondo na nabibigay natin is maibalik po sa atin. Filipino nurses are the best in the world. Kaya, Danzen, maraming salamat at ipinakita mo yan. Hindi ka pa man ganap na nurse, na ipakita mo na yan. Thank you so very much for po, being ma'am. here. God Thank bless po. you. Thank you po, ma'am. God bless to everyone po. Meron ka bang gustong i-shout out? Ayun po, maraming salamat po sa Jose Rizal University because without them, hindi ko naman po malalaman kung ano pong gagawin sa gantong mga pagkakataon. To my Dean Tessie Arda Jose, to the professors, clinical instructors, and the mga nurses po na walang sawang gumagabay po sa amin. And of course, taos-puso po ako nagpapasalamat sa ating mga pasyente kasi nagtitiwala po kayo sa aming mga estudyante pa lang na dahil po sa inyo, nakakatulong pa po kami sa maraming tao. And of course, maraming salamat po sa magulang ko for prioritizing my education kahit nagkukulang po kami or sapat lang po. Maraming salamat po, Mama, Papa. At sa mga tito and tita ko po and sa best friend ko po since first year college, Zirina Yumbing, and of course, my partner right now, Lance De Castro. Siyempre, kay Boy Fee for giving that added inspiration. Salamat, Danzen! At mga kada, ang katapangan po ni Danzen ay isang paalala para sa ating mga kabataan na gamitin ang ating kakayahan, hindi lang po para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Dahil sa bawat oras na tayo po ay handa, maaaring may isang buhay na umaasa. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.